Director, kasi ang sabi kasi ni VP Sara nung isang araw, well documented at parang ang impression, ongoing pa rin yung threats sa kanya at sa pamilya niya. Alright. Kung sa December 11 pa yung magiging hearing, paano matutugunan yung threats? Ngayon, hindi ba dapat merong urgency na matugunan yung threats sa kanya? Nasa sa kanya po yun eh. Kung gusto niya, mauna, pumunta agad sila dito and file a formal complaint kung sino yung nirereklamo nilang tao. Ganon. Unlike this threat to the president, sa kanyang bibig nang galing eh, siya ang nagtetreat. Pero yung nagtetreat sa kanya, hindi natin alam kung sino. Hindi niya sinasabi. Diyan namin kailangan ng cooperation ni Vice President. Sabihin niya sa amin kung sino-sino yung mga tao na yun. Meron siyang ebidensya kung sino yun na nagtetreat sa kanya. Yun, iimbestigahan po namin yun. Have you conveyed the intention of the NBI to investigate VP Sara's threats to the lawyer? And ano din po ang sabi ng lawyer sa inyo, yung initial reaction or reply? Nagpapasalamat si Attorney Paul Lim na kasama pala yun sa investigation. But then, kayong lahat, alam nyo, lagi akong ini-interview, I have been telling you that will be included in our investigation. Pero at least official, sir, kasi sa lawyer. Yes, okay. Or like any official reply na yung initial na sinabi nyo na sino yung for the cooperation and for the yung sino yung possible suspects dahil sa threats niya, yung ganun, meron mo ba kayong in-convey sa lawyer? Yes, sinabi namin sa lawyer na dapat makipagtulungan sa amin si Vice President para maimbestigahan yung threat naman sa kanyang buhay.